guys! Ayan, sa lahat ng mga viewers natin sa The Visa Center, ito may good news na naman tayong isi-share. Kasi today, ayan, makakasama natin ang couple na ito. Ayan, approved for permanent resident sa Australia. So, una sa lahat, kailan nyo nalaman na approved na yung permanent residency application nyo to Australia? Naka-receive kami ng email 2 days ago na solar golden email during the solar eclipse. Siya yung nakakita kasi maaga yung work niya ako, tulog, gotch na gotch pa ako. So, tinawagan niya ako, tingnan mo yung email, ayun na yung granted na tayo. Naiyak daw siya. Ako naman, sabi ko na rin pungatan. So, sabi ko, granted na? Pati nga, granted na, tulog muna ako. Parang gano'n. Okay, pero ano po, yung gusto ko lang malaman, a little background about you. Si Sir JR, ano po yung work nyo dito sa UAE? Cook po. Cook kayo? Okay, nasa hotel yan? Restaurant. Restaurant. Yeah. Kayo naman po, ma'am? Chef din ako. Yeah. Nasa culinary world kayong dalawa. So, eto na, para sa mga viewers natin, paano nyo nakilala ang The Visa Center? Ayan, paano nyo nahanap? Actually, matagal na ako nag-hunt ng agency. Nasa Qatar pa lang ako, is nagtitingin ako ng agency. So, doon ko nakita ang The Visa Center. Kasi nag-search ako ng mga legit agencies in Dubai. Kung saan ako pwede. So, ayun, nakita ko yung The Visa Center. May iba pa akong agency na options, pero parang yung puso ko is nahatak ng The Visa Center. So, sabi ko, nag-message ako doon sa ano na yun. Sabi ng agent ko na yun is, mas maganda ma'am kung nandito kayo sa Dubai. Kasi ganito yan, which is, that time naman is I was already about to come sa Qatar ka pa lang, nakontak mo na, okay. So, that time is papunta na rin ako ng Dubai noon, cross country na ako. So, yun ang simula ng journey ko. To the business center na lasay na from agent to processing officer, kuha ng requirements and all that. Yun na, medyo rocky road, rough road, pero worth it naman so far. So parang mga naging ano na pala kayo, naging OFW na kayo from other country. Pero why this time? Kasi alam natin kapag OFW ka kasi, kotermino sa iyong validity to stay in one country doon sa employment mo. Pero this time, bakit of all other countries, bakit yung permanent residency gusto niyo ng Australia? May family kasi ako sa Australia. Okay. Tapos ang sabi ng mama ko, di baling mag-abroad kayo mga anak, basta wag kayong magwatak-watak. Mas gusto ko na nasa isang lugar lang kayo. Nice. So, ayun. So, target namin. Though may family din naman ako sa Canada, may mga tita ako doon. Pero, syempre, andun yung kapatid ko. So, Australia na. Okay. So, sa Sir JR naman, so, paano to, sir? Parang ilang buwan na lang? Ayan, parang 2 months na lang or less. Ano yung mga nasa isip mo? Ano yung plano mo kapag nandun na kayo sa Australia? Kasi di ba permanent resident kasi, no? So, ibig sabihin kasi kapag PR ka sa Australia, syempre, you can do anything there eh. Pwede kang mag-work, pwede kang mag-open ng business, pwede ka rin mag-aral if gusto mo lang. Yan, or ano yung mga plano nyo as couple? Si Sir JR muna. Ako po sir, bala ko rin po kumuha rin po ng kahit vocational course ng culinary para at least additional skill ko po. Tapos balak din po namin na magtayo ng parang small business na Filipino food doon po. Tapos ma-represent po yung pagkain natin. Wow, yun yung magandang goal. Pero yung question ko next is, tawag nito, parang kumusta yung naging process? I mean, dealing with, di ba, busy kayo sa work, kaya si Sir busy din siya sa work. Kumusta na yung naging process o yung support na ginawa sa inyo ng The Visa Center team? Okay. Diyan ako talaga thankful, especially kay Miss Ana. Kasi talagang, ano yun siya, nung nagsimula ako, nung nalipat ako sa Dubai Rush, kasi I started sa Abu Dhabi, tapos nilipat ako dito after days lang. Tapos, ayun na, kasi nga, syempre, wala akong kaalam-alam sa mga processings, gano'n. Talagang, especially nung nag-skill assessment ako, talagang binigyan niya ako ng space. Kahit hindi ko alam, feeling ko hindi pa niya oras ng duty nun eh. Tapos talagang pinuntahan niya ako dito para lang makapag-skill assessment ako. So yun sa nangatang sobrang thankful ako. Tapos punta ako kay Sir Jonar. Yun siya. Ang kulit ko talaga. Every month talaga ako Sir, may balita na ba? Sir, anong susunod na gagawin? Sir, anong tong gawin? So sobrang thankful din ako sa kasi napaka-supportive nila and talagang highly recommended tong mga taong to. Tapos, very approachable din. Talagang sobrang thankful. So advice ko talaga sa mga gustong mag-apply, keep your payslips, your COEs, yung kung ano pang possible niyong i-keep na galing sa companies niyo kasi sobrang importante. And most especially pag nakabangko kayo,
kuhanin niyo na yung mga ano nyo, yung mga bank statements because sobrang importante. As in, sobrang importante. Ayun. Anyway, talking about ito guys ang storya po kasi is that si Miss Kai, siya yung principal applicant. Yes. Ayan, tsaka siyempre dependent po niya ang kanyang husband. So, dahil na-approve silang dalawa, sabay silang pupunta doon. So, doon na sila gagawa ng family, di ba? Yun yung exciting part. Pero kasi alam natin, Australia has the highest minimum wage in the world. So, ibig sabihin nito, parang alam niyo yun, yung income na meron kayo dito sa UAE. Kasi kung i-compute natin, kasi di ba marami kasi sa mga viewers natin na teka lang masyadong mahal. Ganyan. Pero if you think of the ROI, kasi lalo na mga professionals na rin din naman, di ba yung next step natin, total nasa ibang bansa lang naman din tayo, then why not settle down and become a permanent resident of di ba mga first world countries katulad yan ng Australia. Ito guys, yung masarap no na trabaho dito sa The Visa Center kasi parang we are not just working just for the sake na alam mo yun, this is our work, pero kasi yung end goal talaga syempre yung matupad yung pangarap syempre ng mga applicants natin. And katulad nga nila Miss Kai at saka ni Sir JR na yung nga by July, ayan papunta na po sila ng Australia. So yung last na lang po siguro, any message po, ayan, can we have si Sir JR? Pag may mga viewers tayo na nanonood ngayon, ayan, maybe they are interested din na mag-apply. Yan, simulan natin with Sir and then si Ma'am. Masasabi ko lang sa mga aspiring na gustong pumunta ng Australia, ano lang, tuloy lang. Wag lang, panghinaan ng loob. Basta, kung ano yung goal na gusto mo, tuloy-tuloy lang yung laban. Ayun. Ikaw naman, Miss Kai. Syempre, nasabi na nga niya, patience, perseverance, yun ang importante. And again, yung mga requirements, i-keep nyo. Kasi yan, importante yan. So, syempre, mag-visa center na kayo. Ayun. Ayun yun eh. Highly recommended. Highly recommended talaga. Yes. Alright. So again, in behalf of the Visa Center, we would like to say congratulations and best of luck sa magiging buhay niyo doon sa Australia. Congratulations! Good luck, Congrats.